At sa puntong ito, ating namang hingin ang opinyon na Senate Electoral Reform Committee Chair Senator Coco Pimentel kaugnay sa mga kaganapan sa mataas na kapulungan. Magandang hapon po, Senator Coco. Si Habiba po ito. Hello, magandang hapon sa iyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa Radyo ng Bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright. Senator, bagamat may panawagan na po para sa ceasefire dyan sa Senado, ano po ang reaksyon ninyo sa formal na paghahain nitong ni Senator Alan Cayetano ng resolution for parallel audit dyan po sa Senate funds? Ang ceasefire naman po, ibig sabihin lang yan, wala na silang mga public pronouncements sa bangayan sa media. Pero yung issue, legitimong issue naman po yan. So, po yan ng Senado sa following our rules, no? Ngayon yung panawagan ni Senator Alan Peter na private audit or people's audit, okay lang sa akin yun, pero wag sana natin baliwalain din ang COA kasi kung ako ang COA chairman, medyo may insulto ako ron na hindi COA ang unang pinili na mag-audit. Sila naman po ang may obligasyon at kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon na mag-audit ng pera po ng gobyerno. So, pwede siguro itong yung people's audit o private audit over and above. Ang minimum talaga, dapat merong COA audit. At kung meron lang ang unang pwedeng tumingin sa libro ng Senado, dapat COA. So, i-prioritize po natin ang audit po ng COA. Alright, so ibig sabihin, mas i-prioritize po natin itong sa COA before pa yung sa private auditing firm, no? Eh, Senator, ano po ba itong kinagawian nyo dyan sa Senado na patungkol naman po dito sa additional ng MOOE? Ako kasi, bago na ako sa Senado, sumusunod na ako sa mga advice sa akin na ito yung proseso, ganyan. So, sasabihin, pirmahan mo ito yung proseso, hingi ka ng authority, hingi ka ng realignment galing sa Senate President. Mga ganyan po, nangyayari po yan halos on a monthly basis sa Senado. Ngayon, ang attitude ko kasi, kung meron mga idadagdag na resources sa aking opisina, welcome po sa akin yan para mas marami po tayong matutulungan. So, pagdating po naman on how to liquidate all of these resources, sana klaruhin na po yan ng COA. Klaruhin na nila once and for all. At hindi lamang Senado ang sulatan nila na leadership ng Senado, lahat ng senador. At kami naman po willing mag-comply. Kunyari, sasabihin nila sa amin, hanggang 100,000 lang ang pwede ninyo itulong sa mga pumupunta sa opisina ninyo. Comply po kami, wala naman po problema doon. Basta, klaro, ang magandang kinalabasan itong issue na ito is dapat magkaroon po tayo ng budgetary reform. So even doon sa paano liquidate ang budget ng kada opisina ng gobyerno, at least maklaro man lamang po yun. Alright, Senator, relation lang po doon sa sinabi ni Alan Peter Cayetano po, kunin lang po namin yung your opinion po dito po sa labag po ba ito sa konstitusyon ng pagkakaroon ng parallel audit dito po sa private firm, at ano po ba yung pondo na gagamitin para dito? Well, yun na, magandang tanong nga kung government money na pambayad sa private, yan para maging labag sa batas. Pero kasi mag-volunteer na private firm na mag-audit, sa tingin ko okay lang yun. Pero hindi dapat mag-dispense o yung COA audit. So katulad, balikan ko sa sinabi ko kanina, yung mga additional audit over and above the COA audit. Kasi yun naman po talaga ang nasa konstitusyon. Pag in-audit na ng COA, at least constitutional na yun. Ngayon, karagdagang audit ng private firm will not make it unconstitutional. So, tingin ko pwede na yun. Pero basta meron dapat COA audit. Alright, Senator, panghuling katanungan na lang po, ngayong patapos na po ang sesyon, ano pa po ang mga panukalang batas na nasa priority list po ng Senado? Yung matinagaling po, yun po. Tapos, meron pa yata sa land use, at yung akin po, meron pa akong bicameral conference committee kasi yung overseas absentee voting, ini-improve po natin yan. Ini-improve po natin yung OAV system. So may time pa po. Siguro
siguro mga 4 or 5 more good laws pwede pa po namin ipasa. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Coco Pimentel. Maraming salamat din po sa inyong lahat.